Okay. Okay. Hindi pa. Wait lang po ah. Okay. Masyadong mataas po yung unan na. Okay, yan. Sige po. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Pakipag, sumasabit, pakipag-pray po na parang matagal na po itong parang may plema, no? And uh, apat na bagay po ang aking pong gusto pong i-announce po muna, no? Bago po natin tignan po yung Hebrews chapter 8, no? Verse 7 hanggang sa may verse 13. Maikli lamang po yung ating pong pag-aaral po ngayong gabi, no? Apat lamang po na gusto ko pong ipagpasalamat sa Panginoon bago po tayo mag-umpisa. Una, nagpapasalamat po kami sa Panginoon. Salamat sa prayers po ninyo na nagkaroon po ng Guiding Light Alaminos nung last Sunday po. First time po, first Sunday service na mayroon na po tayo sa Guiding Light Alaminos. And so, kung kayo po ay nagawi po dyan sa may area po ng Western Pangasinan at tumapat na Sunday po, no? Biyahe po kayo pabalik po ng San Carlos. Kasi po, malapit lang po ang Alaminos po sa San Carlos. Pero, kung meron po kayong seminar at talagang na-stuck po kayo sa Alaminos, andyan na po, mayroon na po tayong mga kapatiran. Pwede po kayong makisama sa ating po pagtitipon dyan sa Guiding Light Alaminos. Praise God po, no? Napakabuti ng Panginoon at ginamit po niya si Brother Gary sa pagtuturo po tungkol po sa kahalagahan po ng lokal na iglesia, no? Kahalagahan po ng tinatawag po nating church family, no? A local church family. And so, exciting po dahil mayroon yung mini-series dyan po sa Alaminos. Naglatag po kami ng mga iba't iba po mga topics para matuto po sa mga pundasyon ang mga kapatiran po natin dyan sa Alaminos. So, syempre po, una, focus po muna doon sa tinatawag po nating gospel, no? Sa isang buwan po, and then after po niyan may mga topics din po. Pangalawa, nagpapasalamat po ako sa Panginoon, no, na ginamit po si Brother Orly Meneses. Nandito ba si Brother Orly? Wala po si Brother Orly. Ako baka nagkasakit si Brother Orly dahil siya po yung nag-handle po ng ating pong online prayer night nung pong last Wednesday at bibiruin ko po sana si Brother Orly na kapag ka nag-umpisa na yan, syempre susunod-sunod na yan, no? Talagang anyway, pag-pray po natin na talagang ang Panginoon ay mag-raise up pa ng mga marami po mga men sa church at upang maging katuwang sa ating pong paglilingkod sa iglesia po dito po sa San Carlos. Mag-step up po ang mga kapatiran po nating mga kalalakihan at syempre po yung mga kababaihan po natin sa pag-disciple po sa mga women at sa mga anak po natin. No? Talagang ipag-pray po natin yan. So yun po yung pangalawa. No? Pangatlo po, yung po mga mag-a-attend po bukas sa ating pong women's retreat sa Dagupan. 8 o'clock po dito po sa bahay, no? Dahil mayroon po actually pang-apat sa Sunday po, mamaya muna yung Sunday. Bukas alas 8 po, and then after po niyan didiretso na po tayo sa Dagupan. Ihatid po namin kayo, and then babalikan ko po kayo by 3 o'clock po ng hapon. Ipo. So kung kayo po ay may mga sasakyan, pwede po ninyo i-park po sa bahay, no? O kung may mga motor po kayo, ipasok nyo lang po doon sa mismong area po namin para sa ganun safe po, no? Para sabay-sabay na po kayo at hindi na po kayo gumastos po sa fuel. O, kung gusto po nyo pumunta at diretso po kayo doon sa Dagupan, ang ang address po ay sa may area po ng Silverios, no? Pinapupuntahan nyo naman po yan palagi, okay? Sa may Silverios po at maganda rin po ang parking po doon. Pang-apat po na announcement po, no? Dahil po dito po sa Pagal, inaayos po yung drainage po natin, no? Tapos na po yung end po namin, sa side po namin. Excuse me po. Tapos na po yung sa side po namin. So, ang ginagawa po ngayon ay sa side po sa ating pong center, no? Kaya po this coming Sunday po, lunch fellowship po natin, communion service po, maaring medyo may discomfort po or inconvenience po doon sa pagpunta po ninyo sa center dahil ano po kayo, dadaan po kayo, tutungtong po kayo para pumunta sa center. At meron pong parang yung pinagtanggalan po ng lupa, nilagay po doon sa gitna. So, inaayos naman po para makadaan po tayo. So, medyo pagpasensyahan niyo po muna saglit yung ating pong daan papunta sa center dahil
ginagawa nga po yung drainage. Pag natapos naman po yan, gaganda naman po yung ating pong area po dyan. So, wag ko kayo magulat at sana po hindi po umulan ng malakas para hindi maputik. Pero praise God naman po, no? So far naman po maganda naman po yung tutungtungan po natin. Okay po, so yun lang po yung apat po na announcement po bago ko po makalimutan po yan. Okay, andito na po tayo sa ating pong pag-aaral. Sorry po. Bigyan niyo po ako ng 1 minute lang. Okay, yan. Okay, tutuloy po natin yung ating pong pag-aaral sa aklat po ng Hebreo. So, kung kayo po ay may mga Biblia, pakibukas po sa Hebrews chapter 8. Buksan po natin yung pong verse 6 hanggang po sa may verse 13. Actually, nagbigay na po ako ng introduction po dito sa portion na ito na pinag-aaralan po natin. Actually po, no, itong Hebrews chapter 8 verse 6 hanggang sa may verse 13 ay parang introduction po ng subpoint dito po sa buong liham po ng Hebrews. Ang pinaka-theme, the main theme po ng Hebrews ay Christ is better. Yan. Yan po si Brother Anton. Christ is better. Okay? Christ is better. At nagbigay po ang nagsulat ng Hebreo ng mga ilang mga punto, no? Gaya po ng Christ is better than angels, no? Christ is better than Moses. Christ is better than the priest. Christ is better than the Levitical priesthood. At dito naman po, Christ is better than the old covenant, no? At mahaba po ito actually, no? At ito pong pinag-aaralan po natin, itong section po na pinag-aaralan po natin ay introduction lamang doon sa buong portion ng subpoint na Christ is better than the old covenant. Magmula po sa chapter 8 hanggang po yan sa chapter 10, no? Kasi po sa chapter 9, i-describe po ngayon ng nagsulat ng Hebreo yung mga detalye ng nangyayari doon sa Old Covenant at paano ito ngayon ikinumpara sa ating Panginoon sa New Covenant. Okay? Sa bagong tipan. Okay? So yun po yung kumbaga takbo ng ating pong pagtatalakay at napag-umpisan na po natin last Friday po ito pong portion na ito that Christ is our new covenant. We have new covenant in Christ. Yan po ang pamagat po ng ating pong pagtatalakay po last Friday. At hinati ko po ang ating pong passage dito po sa Hebrews chapter 8 verse 6 hanggang sa may verse 13. Una, pag-aralan po natin that the old covenant had to be replaced. Okay? The old covenant had to be replaced. Yan po yung verse 6 hanggang sa may verse 7. Basahin ko po. Sabi po ng English Standard Version, verse 6, sabi niya, "But as it is, Christ has obtained a ministry that is as much more excellent than the old, as the covenant he mediates is better, since it is enacted on better promises. For if that first covenant had been faultless, there would have been no occasion to look for a second." Sabi po natin na ang mga nangyari po sa lumang tipan, gaya po na binanggit po ng verse 5, ay mga kopya at mga anino ng mangyayari po sa hinaharap. They serve a copy and shadow of the heavenly things na ibinigay po ng Panginoon, no? Doon natin makikita na ang mga bagay po sa lumang tipan ay mayroon pong tinitignan in the future at walang iba kundi ang ating pong Panginoon. So, yun po ay isang kopya at isang anino. At kailangan po, sabi po ng verse 6, that Christ has obtained a better ministry, a more excellent ministry. No? Why? Kasi nga, in the old covenant, ang mga nag-mediate, no? Ang mga pangunahing mga katauhan para makita ang kalooban at kabanalan ng ating Panginoon through the law at sa pamamagitan ng batas ay mga pari na limitado, no? At makasalanan din. Napag-aralan po natin actually yan sa Hebrews chapter 6, 7 at maging po yung portion po ng chapter 8, no? At ang ating Panginoon, siya po ay banal, siya po ay sapat, siya po ay walang kakulangan.
siya po ay perpekto at galing po siya sa Diyos mismo. Ang kanyang panawagan ay nasa panawagan po ni Melchizedek, no? It is an everlasting calling as our great high priest. And so, sabi po ng verse 6, Christ is indeed has obtained a better ministry. And sabi po sa may verse 7, ito po ay katunayan po talaga na kung talagang sapat ang lumang tipan, kung sapat ang batas para sa ganon maging matuwid, maging banal, mapalapit ang makasalanan sa Diyos, kung ang lumang tipan ay sapat, then hindi na nangangailangan ng panibagong tipan. Na alam po nating si Jesus ang gumanap po nito. Sabi po ng verse 7, for if that first covenant had been faultless, of course alam po natin, hindi po yan dahil may problema yung batas. Ang problema ay yung puso ng tao. No? There would have been no occasion to look for a second. And last Friday po, napag-aralan po natin kung bakit napakahirap sa isang tao na gampanin ang kabuuan ng batas para siya ay mapalapit, para siya ay manahan sa kabanalan ng Diyos. Hindi po niya kakayanin. O, walang tao na makakaganap sa kabuuan po ng batas. At tinukoy po natin no, ang Romans chapter 8 kung saan kita po natin doon na ang batas po ay para pong tutor. Ituturo po niya actually ang pinakasolusyon ng ating puso. Ituturo po sa atin ang talagang magbibigay ng pag-asa sa ating pong problema ng kasalanan at walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. No, ang batas i-reflect po niya, ipapakita po niya ang kabanalan ng Diyos. The law is, sabi nga po, the gauge of God's morality, God's holiness. Hindi nagbabago po yan. Ang Panginoon ay banal at ang kanya pong kapahayagan na siya ay banal ay makikita po sa Old Covenant in the law. Subalit ang tao hindi po niya kayang gampanin yan, no? And so hindi po kakayanin ng Old Covenant, the first covenant, because the problem lies not on the law but on the hearts of sinful people. And so in verse 8 ngayon, okay, dito po tayo tutuloy. In verse 8, sabi po natin, pangalawa pong punto dito po sa ating pong introductory discussion dito sa Christ is better than the old covenant. Second point is this, the new covenant promised, or shall we say proclaimed. The new covenant promised or proclaimed. Basahin po natin ang verse 8. Sabi niya, for he finds fault with them. Okay? Basahin ko lang po yung nag-message po, no? Baka mayroong problema. Okay, yan. Okay. Wait lang po mga kapatid. Okay, yan. Sige. Okay, verse 8, sabi niya, for he finds fault with them when he says, behold, the days are coming, declares the Lord, when I will establish a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not like the covenant that I made with their fathers on the day when I took them by the hand to bring them out of the land of... Pastor. For they did not continue... Okay. For they did not continue in my covenant, and so I showed no concern for them, declares the Lord. Verse 10. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my laws into their minds and write them on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. And they shall not teach each one his neighbor, each one his brother, saying, know the Lord, for they shall all know me, from the least of them to the greatest. For I will be merciful toward their iniquities, and I will remember their sins no more. Alam niyo po mga kapatid, no, ito pong passage po na ito ay nandoon po, kung mapapansin po ninyo sa inyo pong mga Bibles, yan pong lahat pong mga pananalita na yan, statement na yan, ay nasa capital letters, no? At ibig sabihin yan, ito po ay quotations sa lumang tipan. Yun po ay mga pananalita na makikita sa lumang tipan, no? Lahat po from verse 8 hanggang po doon sa may verse 12, lahat po, no,
ng quotation diyan, magmula po doon sa sinabing behold, ay nasa capital letters. Ang ibig sabihin niyan, ito ay mga pangako sa lumang tipan tungkol sa magiging katuparan ng bagong tipan kay Kristo, ang gagawin ng ating Panginoon. This actually, sabi po ng writer ng Hebrews, this is the statement of the new covenant that the Lord enacted in Christ. Okay, ulitin ko po. This is the declaration of God's covenant enacted, ginawa, no, sinakatuparan sa ating Panginoong Jesus. From verse 8, no, behold, the days are coming. Yan po ay quotation po na makikita po natin sa Jeremiah chapter 31, no? Jeremiah 31 verse, makikita po yan sa may verse 31. No, noon pa man po ay nagbigay na po ang Panginoon ng pangako po niya na balang araw ipapakita ng Panginoon ang kanyang gagawing kaligtasan, ang kanyang gagawing tipan sa mga makasalanan upang sa ganon sila ay magkakaroon ng isang buhay na walang hanggan at buhay na katanggap-tanggap sa harapan ng ating pong Panginoong Diyos, sa harapan ng napakabanal na Panginoon. Kasi po mga kaibigan, mga kapatid, ang problema po sa tao noon pa man ay papaano ang tao mananatili sa kabanalan ng Diyos. Yan ang problema po. Actually po, yan po ay problema po sa awit. Yan ang problema po, no, even po sa lumang tipan. Kaya nga po ang mga dakilang sasirdote po noon, maingat po silang papasok po sa dakong kabanal-banalan. Dahil alam po nila, unawa po nila na ang Diyos po ng Biblia ay ubod ng banal. Okay? Ang Diyos po ng Biblia is the most holy God. Siya po ay ubod ng banal. Kaya nga po, walang tao, walang sino man sa kanyang sariling kaparaanan ay makakatayo sa harapan ng napakabanal na Diyos. Meron pong isa pong halimbawa, meron pong isang kwento na binanggit ko po ito last Friday, na ang Panginoon ay napakaseryoso maging po sa mga detalye po ng pagsamba sa Kanya. Nagkaroon po ng pagsakripisyo itong si Nadab at Abihu at tinawag po ito ni Samuel nung sinulat po niya ito, tinawag po niya bilang strange fire. At ang nangyari po, maaring maganda, hindi po nabanggit doon, maganda ang intensyon. Ito ang mga sakripisyo sa lumang tipan ay paraan ng pagsamba sa Panginoon. Pero sinabi po ni Samuel na ito po ay isang kaparaanan ng laban sa kaparaanan ng ating Panginoon. And so, pinatay sila ng Diyos. Pinatay sila ng ating Panginoon. No? Ganun ho katayo, ganun ho katindi ang kabanalan ng Diyos na maliit na hibla ng anumang pong kasalanan o mali pong kaparaanan para siya ay lapitan, ikakapahamak mo yan, kaibigan. And so, how then could a person come before the holy God? Yan po ang palagi pong dilema. Yan ang tanong. Yan ang kumbaga takot ng mga maraming sasirdote patungkol sa kanilang paglapit sa Panginoon. At one point in time, nung si Moises po ay umakyat po sa Mount Sinai at siya ay nakipagpisan sa Panginoon. Nung bumaba po siya ay kalaki po doon ng kapagbaba po niya ay ang nagliliwanag po na mukha ni Moises dahil nakipagpisan sa Panginoon. At kasama po sa pagbaba po ni Moises ay ang pagdagundong po ng mga kidlat at ang mga malalakas po na malalakas po na mga tunog na kaparaanan ng pagsabing ang Panginoon ay nasa kalagitnaan po nila. At ang mga tao sabi na, Moises, ikaw na lang ang pumunta. Ipanalangin mo na lang na sana next time hindi magkaroon ng mga ganitong katakot-takot na kaparaanan, kapahayagan ng presensya ng Panginoon. Bakit po nila nasabi yun? Kasi nga, God is holy. Napakabanal po niya. No? At kaakibat po niyan ay siyempre ang kanyang kapangyarihan. My point here, brethren, is this. No, napakatindi ang kabanalan ng Panginoon na isang problema, isang kasalanan ay hindi ito makakatayo sa presensya po ng Panginoon. And so in verse 8, ito pong chapter 8 verse 8 ng Hebrews is a good news. Sabi niya doon,
4, he finds faults with them when he says, "Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will establish a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Not like the covenant that I made with their fathers on the day when I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, for they did not continue in my covenant, and so I showed no concern for them, declares the Lord." Ito pong binabanggit po dito na nagsulat ng Hebreo ay ito. Ang bagong tipan na ito ay manggagaling sa Panginoon at ito po ay mangyayari sa pamamagitan ng kanyang biyaya at kanyang mayamang awa. Alam ng Panginoon na matindi ang pinagdaanan po ng mga Israelita at hindi po sila nakasunod doon sa lumang tipan. Biruin po ninyo, alam ng Panginoon, babagsak at babagsak ang tao. Mahuhulog at mahuhulog ang tao sa kasalanan. And yet, sa kanyang biyaya, siya pa rin ang gumawa ng panibagong tipan. Siya pa rin ang gagawa ng panibagong agreement, panibago pong kasunduan. At itong kasunduan na ito ay siyempre paalam po natin, ito po ay nangyari sa pamamagitan ng ating Panginoon. No? Open your Bibles po sa Luke chapter 22. Luke chapter 22. Okay, basahin ko po yung aklat po ng Luke 22. Ito po ay paano po nangyari po ito pong bagong tipan na ito na ginawa ng Panginoong Diyos ay sa pamamagitan ng buhay ng ating Panginoong Jesus. Sabi po niya sa may verse 20, okay, and likewise the cup after they had eaten, saying, "This cup that is poured out for you is the new covenant in my blood." Whose blood? The blood of Christ, the death of Christ. But behold, the hand of him who betrays me is with me on the table. Verse 22. For the Son of Man goes as it has been determined, but woe to that man by whom he is betrayed. And they began. O, tama ba yung nabusa? Okay, tigil po tayo doon sa may verse 20. Sabi nga doon, "This cup that is poured out for you is the new covenant in my blood." So this new covenant that God enacted is found in Christ. No? This is the grace of the Lord. Ito ay biyaya ng Panginoon. Ito ay, kumbaga, awa ng Diyos sa atin. Ito pong old covenant na ito has been mediated by Moses. Si Moses nagkasala. Si Moses po ay namatay. Even yung mga pari na sumunod sa kanya, sila po ay nagkasala. But ito pong bagong tipan na ito ay walang iba kundi ginawa po ito sa ating Panginoong Hesus. Ang bagong tipan ay perpekto, sapat, dahil ito ay laman nung pong anino or yung pong mga kopya ho na nangyari sa lumang tipan. Ito po ay kaparaanan, expression ng grasya ng Panginoon dahil alam ng Panginoon, verse 8, He finds faults with them. God knew that they will still sin against the law of God, and yet He promised that He will give a new covenant, and that new covenant is found in the Lord Jesus Christ, sa ating Panginoong Jesus. No, kabaliktaran po yan doon sa nauna, dahil ang nauna po ay hindi po talaga purpose ng old covenant na magligtas. Alam po natin ito. The old covenant will just expose our sin. The old covenant looks forward to the solution of our sinfulness, our depravity. The old covenant will just make us more aware of our sinfulness. Romans chapter 7. No? At ang old covenant, ang intention po nito sa programa ng Panginoon, the covenant of redemption, sabi po natin last Friday, ay walang iba kundi ipakita ang biyaya ng Diyos kay Kristo. And that will bring us in verse 10. Look at verse 10. In verse 10 it says, ano ba itong new covenant na ito? Itong bagong agreement, itong bagong kasunduan na ginawa ng ating Panginoong Diyos sa ating mga makasalanan, sa tao. Verse 10, "For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord, that I will put my laws into their minds and write them on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. And they shall not teach each one his neighbor and each one his brother, saying, Know the Lord, for they shall all know me, from the least of them to
the greatest to the greatest. This is the covenant that I will make, no, with the house of Israel. So, ano ba itong deklarasyon po ng tipan na ito o covenant na ito, kasunduan na ito na ibinigay ng Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo? Una, ang bagong tipan po na ito ay kakaiba doon sa lumang tipan kasi una, ang bagong tipan na ito kay Kristo, ina-address po niya ang puso. The old covenant could not mend the condition of the heart. Ulitin ko po, ang lumang tipan doon po sa batas, okay, ay hindi po niya ina-address ang puso ng tao. Hindi niya kayang baguhin ang puso ng tao. Isip po, no, kung kayo po ay nagbabasa po nito pong passage po natin, imagine po ninyo, kayo po ay nasa first century early church at nababasa po ninyo ito. At even sa mga Hudyo, ang kanila pong nababasa ay isa pong bago pong kautusan o bagong katotohanan na ibinigay sa pamamagitan ng mga apostol at ang kanila pong mga kasama po na nanggagaling po sa relasyon kay Kristo bilang katuparan ng ating pong kabanalan dahil siya ang tumupad ng ating pong lahat ng dapat po nating gawin sa batas. Kung kayo po ay isa pong Hudyo, no, kayo po ay isa sa mga nakakabasa po nito, that is good news. Because the old covenant, the law, includes about 612 commandments for you to perform so that you will be able to stand before the holy God. Lahat ng batas, kung nais mo na makatayo sa kabanalan ng Panginoon, you have to perform all the law. And so pag nababasa mo ito, I will now make a covenant with the people of Israel, and that I will put my laws into their minds and write them on their hearts. Actually, hindi na po ito bago po ito pong pangako na ito. Even in the book of Proverbs, in Deuteronomy chapter 6, I will write the law in their hearts. Yan po ay isang pangako na ng Panginoon. At ang makakagawa lang po niyan ay ang Panginoon. And so pag ikaw nababasa mo yan, ay isa pong good news po yan dahil alam mo, sa harapan ng Panginoon, bagsak pa. Sa harapan ng Panginoon, sablay po tayo. And so, for the people of Israel at that time, and even the believers at that time, for them to see how Jesus fulfilled, enacted the new covenant, fulfilling the demands of the Old Testament, the law, is indeed good news. Dahil hindi po tatayo ang isang tao sa pamamagitan ng kabanalan po niya, sa pamamagitan po ng batas. Actually nga po, napag-aralan po natin sa Gospel of Mark, ang mga tao talagang asiwang-asiwa na sa mga leader po nila dahil tinaasan pa nila sa pamamagitan ng kanilang sariling mga interpretasyon. Naging legalistic na at hindi nila malaman kung ano na ang difference between indeed the biblical law, no, given in the Old Testament, at yung interpretation po ng mga rabbi at ng mga Levites at ng mga Pharisees at mga Sadducees, mga leaders po nila. And so naging burdensome na. That's why in Matthew chapter 11, nung sinabi ng Panginoon, "Come to me," no, ang pag-imbita po niya yon ay hindi ho yung ginagamit ng mga maraming pastor. Lumapit ka kay Jesus at magiging panatag ka na, magiging payapa ka na, wala ka ng problema. Hindi po pagiging peaceful lang, sa emosyon lang ang binabanggit ni Kristo po doon sa Matthew 11. Ang light po doon ay walang iba kundi ang pagtitiwala kay Kristo bilang siyang tumupad. Siya po ang gumawa lahat ng batas. Instead na ikaw, that burden, that Christ's burden is light. That is the meaning of that command. That's the invitation there. Pag gagawin mo ang batas, then hindi mo kaya. That is truly burdensome. Pero pag na kay Kristo ka, accept, receive His burden. His burden is light and easy. In a sense, dahil wala kang gagawin, kaibigan. Wala kang i-contribute, kapatid. Dahil ginawa na ni Kristo para sa atin. And so, if I am a first century believer and looking at this new covenant, this is indeed expression of the grace of God and indeed a good news because I don't need to perform
all the demands of the law for me to be accepted before the holy God, someone who is perfect, who is my mediator, is perfected or indeed submitted his life to the fulfillment of the law, that now he is my righteous standing before God. And so that's the description of this new covenant in Christ. He will renew my heart. He will renew the people in their heart and in their mind, so that they will love Him and live for Him. Sabi nga po doon sa may verse 10, sayin ko lamang po, no? Sabi doon, I will put my laws into their minds and write them on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. This covenant is a very personal covenant. It is the Lord who will give a new heart, a new mind, so that we will have a relationship with this God. At sabi nga po, I will be their God, and they shall be my people. That statement also was mentioned in the book of Ruth, di ba? Yan din po ang sinabi po ni Ruth po kay Naomi, nung si Ruth po ay nanatili po sa poder po ni Naomi. Unlike po si Orpah. Si Orpah bumalik po siya, no, sa kanya pong bayan. But Naomi said, no, kung saan po kayo, sasama ako. Kung sino ang Diyos nyo, siya ang magiging Diyos ko. Your people will also be my people. Speaks about relationship. Speaks about intimacy. At imagine po ninyo, no, iyan ang mangyayari sa isang taong tunay na nagpasakop sa tipan ng ating Panginoong Jesus. Kung ikaw ay na kay Kristo, kasama ka dito sa tipan na ito. At iyan ang nangyayari sa buhay mo. God will be your God, and His people will be your people. And so, kaibigan, kung ikaw ay Kristiyano, ang Panginoong Diyos mo ay siyang iyong tunay na Diyos. Ang Diyos ng Biblia ang iyong tunay na Diyos. At ang kanyang iglesia ay yung magiging tunay na iglesia mo, tunay na pamilya mo. And that is a very intimate statement. That's a promise. That's, kumbaga, pagdating sa agreement, kung ikaw ay pumayag sa isang kontrata, parte yan doon sa hindi lang responsibility, but also privilege. Privilege, di ba? Kung kayo po ay mayroong pong kontrata po sa isang particular po na kumpanya, or kunwari, mayroong po kayong kontrata, contract, or kumbaga agreement between a certain club, country club man yan, or ano man po mga pwedeng sinalihan. Pagka pumunta ka doon, hanapan ka ng ID, makita nila, membro ka. At sasabihin nila, okay, party po kayo dito, sir. Sige po. No? O ako, pupunta po ako sa isang kunwari, tennis club, at hindi ako party po doon, hindi ako nakikontrata sa kanila by paying the membership fee. Nako, hindi ako papapasukin nung pong guard. Bakit? Kasi hindi ako party doon eh. No? Pasensya na po kayo sa illustration, but that illustrates our blessing in Christ. That covenant that Jesus enacted, Jesus fulfilled the law. Hindi ka lang niya binigyan ng katuwiran, hindi ka lang niya tinanggap sa presensya ng Panginoon. Kapatid, ito ang pinakamagandahong pagpapala. God, who is the creator and sustainer of all, He is your God. Siya ang Diyos mo. Hindi ka na pagano, kaibigan. Hindi ka na sumasamba sa Diyos-Diyosan na wala hong kapangyarihan magligtas, magbago ng puso. The God of the Bible, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God whom Moses served, David, yung Diyos ho na tumawag kay David, no, as a one, no, sabi nga the person, the man after my own heart, sabi ng Diyos. Ang Panginoon na nagligtas, patuloy na nagliligtas sa Israel. Ang Diyos po na nagbigay sa kanyang anak na si Jesus para mamatay sa krus at mangligtas sa mga makasalanan katulad po natin. Ang nagbago kay Pablo, ang nag-umpisa sa iglesia, kasama sila Pedro, ang nagpangako na lahat po ng gobyerno ay magpapasakop sa Diyos na ito. Sabi dito sa passage na ating pong nabasa, He is your God. That is your God.
Yan ang Diyos na pinagsisilbihan po natin, mga kapatid, mga kaibigan. At kasama po diyan, pangako po niya, ay ang kanyang pamilya. His people will be your people. So kahit magkakaiba po tayo ng itsura, magkakaiba po tayo ng pinanggalingan, magkakaiba po tayo ng estado po sa buhay, may mga iba sa atin ay maaring kulang o maraming pagpapala sa aspeto po ng mga nakikitang mga material na bagay. Pero pagdating sa Panginoon, iisa po tayo. Tayo po ay tinawag ng Diyos bilang kanya pong bayan. We are His people. And that is part of this covenant that Jesus enacted through His death. So mga kapatid, papaanong hindi ka magpapasalamat? Papaanong hindi mo pasasalamatan ang grasya ng Panginoon? At hindi lamang po yun. This covenant, kay under this covenant, each individual will know the Lord personally, being renewed and indwelt by the Holy Spirit. Sabi po ng verse 11, again mga kapatid, please hang on with me po no, sa pag-aaral po natin dito po sa Hebrews. Verse 11, sabi po ng verse 11, and they shall not teach each one his neighbor and each one his brother, saying, know the Lord, for they shall all know me, from the least of them to the greatest. Ibig po sabihin po ba nito sa verse 11, hindi na tayo magtuturuan sa isa't isa? Hindi na ba tayo magtutulungan para lumalim? Bakit pa tayo makakaroon ng women's retreat? Sabi pala ng verse 11, hindi na kailangan magturo sa isa't isa. Hindi po yun ang ibig po sabihin diyan. Ang ibig sabihin niyan ay ito. Bawat Kristiyano na tumanggap kay Kristo, isang mananampalataya na tunay ang pagsabing, He is my God and I am His people, bawat mananampalataya na nagpasakop sa tipan na ito na ginawa ni Kristo, siya ngayon ay pananahanan ng banal na espiritu. At makikilala po niya personally ang Panginoon. Ang Diyos mismo ang luloob po sa puso nitong taong ito. Siya mismo luluobin ng Diyos na makikilala niya kung sino ang Diyos ng Biblia. Certainly, every believer will know the Lord. Why? Because God will reveal Himself to him or to her. And so hindi na ho natin kailangan na tipong tayo po ay kumbaga magkakaroon ng opportunity. Sino ba si God? Sino ba si God? Kasi ikaw mismo nagpakilala si God sa iyo. Okay? So that means that each person will personally and experientially know the God of the Bible. No? Sa katunayan po, nangyari po yan sa ating pong kaligtasan, di po ba? Nung tayo po ay naligtas, naunawaan po natin ang dakilang biyaya ng Panginoon. Nung tayo ay quote-unquote tumanggap o nagpasakop kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, naunawaan po natin ang ating pagiging makasalanan. In that sense, doon natin nakilala ang ating Panginoon. Sabi nga po sa verse 11, we have known the Lord. We have known the Lord. At dahil po dito, hindi natin kailangan, kumbaga, pumunta sa ibang mga tao para kilalanin ng Panginoon. Ang Diyos mismo ang nagpakilala sa atin. At magmula po noon, patuloy na tayo po ay pinapalalim ng Diyos sa pagkilala sa Kanya. That is the meaning of that verse 11. Under this covenant, under the covenant of the grace of God, the covenant of the law, the covenant of works, hindi po kayang magligtas, magbago ng puso. Bagkus, i-expose po niya ang batas, i-expose po niya ang pagiging makasalanan po natin at makita po natin ang grasya ng Panginoon sa pamamagitan ng kaligtasan ni Kristo at maunawaan po natin ito kaya po tayo naging Kristiyano. In that way, bawat isa po sa atin, kilala po natin kung sino ang Diyos. Kaya po kapag mananampalataya po, di ba, palagi po nating tinatanong yan kilala ba na ba niya si Christ? Di ba? Yun ang statement po natin. Yun ang Christian lingo po natin Kilala niya na ba si Jesus? No? Sa ating mga mananampalataya, mas appropriate po yon kaysa yung tumanggap na ba siya kay Kristo? Kasi marami po mga tao tumatanggap pero hindi naman totoo sa puso. At hindi po as if naman tatanggapin si Kristo na parang
Para bang nagmamakaawa si Jesus, tanggapin mo na siya. The right term, the right language ay ito. Do you know Him? In terms of, kilala mo ba si Jesus? Recognizing Him. Knowing Him in terms of submitting to His Lordship. Kasi tanggapin mo man si Kristo o hindi, Panginoon po siya, hindi yan magbabago, kaibigan. So the question now is, do you know Him? At yan po yung verse 11. Pag ikaw ay mananampalataya, pag ikaw ay Kristiyano, you know Him. At dahil kilala mo siya, alam mo ang kanyang pagiging makapangyarihan, Panginoon, ikaw ngayon ay nagpasakop sa Kanya. You have repented from your sin and you have put your faith in Him. That is under this new covenant. Pangatlo, mapapansin po ninyo, verse 12, sabi niya, "For I will be merciful toward their iniquities, and I will remember their sins no more." Ito pong binanggit po sa may verse 12, ay galing po yan actually sa familiar po na passage po na makikita po natin, no? Ito pong verse 12, makikita natin yan, no? Diyan po sa Micah chapter 7 verse 18 to 19. I will remember their sins no more. Under this covenant, a person who has surrendered his life under this agreement, under this covenant, under the lordship of Christ, he is fully forgiven, he is righteous before God, and sin and lawlessness has been forever dealt with in Christ. Okay? Verse 12 tells us that if you are in Christ, you are secured. The security of this covenant, no? The permanence of this covenant, no? Nung nag-attend po kami sa isa pong marriage fellowship po nung Wednesday, kaya po wala po kami. Isa po sa binanggit po doon ay yung pagiging permanente po ng buhay kasal. Permanente in terms of yung buhay po ng husband and wife, kapag sila po ay nandito sa lupa, hindi po yan mababago, hindi po dapat matanggal, mahiwalay. The permanence of marriage, ika nga, matatanggal lang po ang tipan na ito kapag isa sa mga spouse ay mamatay. At yan po ay reflection din po ng pag-ibig ni Kristo sa mga mananampalataya. No? Wala pong, kumbaga, hindi po mahihiwalay, hindi matatanggal ang isang tunay na niligtas ni Kristo dito sa tipan na ito. Yan ang binabanggit ng verse 12. Kaya nga po, personally po, ang divorce ang isa lamang na binabanggit po na kumbaga na rason para mahiwalay ang isang mag-asawa ay tinatawag na unfaithfulness, no? Kapag ikaw ay sumamba sa idolo, no? Kapag ikaw ay nagkaroon ng relasyon sa hindi mo asawa, that's a ground of divorce, unfaithfulness. Dahil ang unfaithfulness, ang divorce, pattern din po 'yan doon po sa katangian ng kaligtasan na mayroon tayo, no? Ay ang hindi pananampalataya kay Kristo, unfaithfulness to Christ, ay isa po yung pagpapakita na talagang hindi ka mananampalataya in the first place. At yan po ay kumbaga allusion or illustration po ng isang mag-asawang babae at lalaki. Kaya po hindi po sila pwede maghiwalay kung sa ano-ano mang mga kadahilan, kundi sa pamamagitan ng faithfulness. Reflective po yan ng, and point here, brethren, is this: under this covenant, you are forever assured in Christ, because Jesus promised that no condemnation, that those who are in Christ is forever in the love of God because of what He has done for you. Sabi nga, I will be merciful toward iniquities and I will remember their sins no more. Ang pang-apat na makikita po natin dito sa New Covenant na ito, sa tipan na ito na pinangako ng Panginoon na tinupad ni Kristo sa bagong tipan, ay walang iba pong gumawa po nito, wala po iba po talagang kumbaga gumanap nito kundi ang Diyos. Observe po yung binanggit na salita, yung pronoun na I. No? Sabi nga doon, I will make a covenant. I will put my laws. I will be their God. No? Sabi po doon, I will be merciful.
and I will remember their sins no more. Mga kapatid, salvation is the work of the triune God. It is solely the work of the grace of God. And so, brethren, Jesus indeed is better than the old covenant because unang-una, the old covenant could not save the heart of man, could not solve the condition of sinners. But Jesus did. Pangalawa, makikita po natin doon, it is personal. It is basically, mangyayari po yan, ito po ay ang Panginoon mismo, napakamalapit pagdating sa bagong tipan na ginawa po niya sa mga mananampalataya. At pangatlo, it has security. It has full assurance because Jesus promised and Jesus secured our salvation. Verse 12. At pang-apat po, no, Jesus is better than the old covenant in a sense that Jesus himself did all of this, fulfilled all of this. Kaya nga po sa my verse 13, last po, the old covenant is obsolete. Sabi po ng verse 13, in speaking of a new covenant, he makes the first one obsolete. And what is becoming obsolete and growing old is ready to vanish away. Now, the word obsolete there is not so much in terms of ang binanggit po diyan po, no, meron pong isa pong commentary. The word obsolete there, it means to make the thing worn out, okay, or to wax or to wane, no. So dalawa po ang implication po niyan. Pag sinabi natin obsolete, wala nang gamit at tapos na yung kanya, kumbaga tapos na yung kanyang gamit, no. Pag sinabi natin obsolete, pwede rin pong kumbaga mayroon na pong mas better, mas kumbaga nag-supersede sa kanya kaya hindi na kumbaga hindi na rin po magagamit, no. The word obsolete there actually it means someone fulfilled the demands of the other thing and so that makes it ineffective in a sense, no. Yun po ang binabanggit po sa may verse 13. What Jesus did does not set aside the law, but actually he fulfilled it. That would make the law obsolete. Okay? Hindi dahil sa may problema yung pong batas, pero ang batas may gamit. Ang gamit nga ng batas ay i-expose niya ang pagiging makasalanan po natin. At the new covenant kay Kristo, tinupad po niya ang lahat ng batas. Hindi dahil may problema yung batas, ang problema po ay puso ng tao, sabi po ng Romans chapter 7, pero naging obsolete, hindi na kagamit-gamit pagdating sa kaligtasan, pagdating sa pagdala sa kabanal-banalan sa presensya ng Panginoon na binabagit po natin kanina dahil si Jesus ngayon ang gumawa po ng paraan. That would make the law obsolete in a sense in terms of yung pong kaparaanan sa pagpapadala po sa isang makasalanan sa harapan ng kabanal-banalan. And so in verse 13 now says, in speaking of this new covenant, it is new in a sense that Jesus fulfilled it, all of the demands, all the requirements of the law. That Jesus made the first covenant obsolete. Hindi na basis ng kaligtasan ang batas para makalapit ang isang makasalanan sa harapan ng Panginoon, si Jesus na ang gumawa niyan para sa atin. To explain it further, open your Bibles po sa Romans chapter 10. At dito tayo magtatapos. Romans chapter 10. Okay? Dito ho makikita ho, ito kung sinasabi po ng nagsulat po ng Hebreo. Bakit? Ano ibig sabihin ng obsolete? Obsolete in terms of may tumupad, kaya ho nag-obsolete na yan. Hindi na niya yan pwedeng gamitin. No? Yan po, ginawa ni Kristo, tinupad po niya ang lahat ng batas that would make the law obsolete in a sense. Hindi dahil may problema ang batas, kundi dahil nga hindi yun ang purpose niya. Hindi makakaligtas ang batas. And in Romans chapter 10 verse 1 says, look at this. Listen to this carefully. Sabi niya, brothers, talking about the Jews, no, talking about referring to the Israelites, no, kanya po mga mga kasamahan sa yung mga kumbaga katribo po niya. Brothers, my heart's desire and my prayer to God for them is for their salvation. That is his prayer. For I testify about them that they have a zeal for God. Ano po silang passion, but not according to the knowledge. The knowledge there is saving faith, saving knowledge.
For knowing about the righteousness of God and seeking to establish their own, they did not subject themselves to the righteousness of God. Anong binabanggit mo dito ni Pablo sa may verse 3? Sabi niya, akala nila they could establish their righteousness based on their performance of the law, referring to the Jewish people. Akala nila, yun ang kanila pong kumbaga magiging basihan ng kanilang pagtanggap sa harapan ng banal na Panginoon. Hindi, no? Sabi po ng verse 4, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. And so, the purpose of the law is this. The law will expose your sinfulness and point you to the fulfiller or to the completer or what we call to the promised of the law, and that is the saving work of Christ. Christ is the end of the law for righteousness. And so, if you would make yourself righteous based on the performance of the law, which is the old covenant, the Mosaic covenant, ang batas na pinakita sa Mount Sinai, then you will fail because you will not be able to perform the whole law. Because the whole law, the purpose of the law is to point you to our Savior, to our Messiah. Dahil ang Messiah ay siya ang ating Panginoong Jesus, ang kanyang ginawa, hindi lang ho niya tinupad ang batas, kundi binago niya ngayon ang puso mo para ang kanyang katuwiran doon sa batas ay maging katuwiran mo at ang pagbabago ng puso mo ngayon ay magkaroon na ng basihan para kaya mo ngayong sundan ang batas ng ating Panginoon. And so Jesus indeed is the high priest of a better covenant. He is indeed better than the old covenant. At sa next po na pag-aaral po natin in chapter 9 at chapter 10, in-expound po ito ng nagsulat po ng Hebreo at nagbigay po siya ng mga detalye kung bakit si Jesus ay tunay nga pong higit kaysa sa lumang tipan, the old covenant, at nagbigay po siya ng detalye sa ginagawa po ng mga unang mga pari doon po sa tabernakulo, yung mga kagamitan po doon ay nagkakaroon po ng mga type or reflection or shadow or copy ng ginawa ng ating Panginoon Jesus dito po sa bagong tipan. At yan po ang titingnan po natin next week po. God willing po. Sige po. Ayan, sige po tayo manalangin. O Panginoon, salamat po. Lord, pinag-aaralan po namin po ito hindi para sa ganon. Marami kaming impormasyon na madadala pagdating po sa amin pong pagkaalam sa Biblia. Lord, amin pong pinag-aaralan po ito para mas maunawaan po namin kung gaano kalalim ang ipinakita po ninyong kaligtasan sa amin. Hindi lang kami pupunta sa langit, Panginoon. Hindi lang po buhay na walang hanggan, Panginoon, ang dapat po naming malaman. Panginoon, malaman po namin kung gaano po ipinakita po ninyo sa amin ang lawak ng inyo pong pagtutubos sa mga makasalanan katulad po namin, O Diyos. Lalong-lalo na, Panginoon, pagdating sa katuwiran, pagdating sa basihan ng aming katuwiran sa harapan po ninyo. Thank you, Lord God, that you have indeed covenanted with us, Lord God, through the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. Panginoon, papaanong kami hindi magpapasalamat sa inyo, Panginoon? Dahil alam po ninyo, magkakasala po kami. You will always find fault with us, O Lord. And yet you said, I will establish a new covenant with your people, Lord God. Paano, Panginoon, ipapakita pa rin po ninyo ang grasya po ninyo sa pagbibigay po ng isang kasunduang kayo lamang po, Panginoon, ang makakagawa. Kailanman wala kaming kontribusyon at wala po kaming maiambag, Panginoon. Ang kasunduan na ito, Panginoon, ay inyo pong sinigurado sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. Matuwid po ang aming Panginoon Jesus. Banal po siya at perpekto po siya. At sa pamamagitan ng kanyang dugo, ang kanya pong kamatayan, upang sa ganun, selyuhan po ito
so that, Lord God, you would declare, Lord God, before us. And we would be awed, Lord God, by the statement that you have said, you will remember our sins no more. Oh, Lord God, how indeed, how gracious you are, Lord God, to your people. How merciful indeed, Lord God, you are, Lord God, to us, O Lord. Salamat po. You made, Lord God, the old covenant obsolete in a way, Lord God, because you have fulfilled all its demands. And so it waned, Panginoon. Panginoon, umatras na po ito. Nawalan na po ng bisa, Panginoon, ang galit at konsekwensya ng hindi pagtupad sa batas sa mga mananampalatayang katulad po namin, Panginoon, ay dahil po sa ginawa ni Kristo. Kaya po kaya po naming banggitin, O death, where is your sting? Saan na, Panginoon, ang lason? Saan na, Panginoon, ang lason ng kamatayan na nanggagaling, Panginoon, sa kapangyarihan ng batas para tanikalain, Panginoon, para hatulan, Panginoon, ng makasalanan. Lord, kami po ay nagkasala sa batas at nahatulan po kami ng pagkakahiwalay sa inyo. Pero salamat sa biyaya po ninyo. Panginoon, tinupad ni Jesus po ito. At kayo, Panginoon, ang naging kabutihan, naging katuwiran po namin. Lord, sana, Panginoon, kami po mga Kristiyano, lumawak ang aming pong pagkaalam sa lalim ng inyong kaligtasan, Panginoon. Na hindi kami maging katulad, Panginoon, na tipong ang alam lang po namin, pag naging Kristiyano, pupunta lang sa langit, Panginoon. Hindi po. Kami ay merong malapit at malalim na relasyon sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dahil po sa bagong kasunduan na ito, bagong tipan po na ito. At ito po, Panginoon, ang pinagdiriwang po namin buwan-buwan, Panginoon. Ito po ang aming pong alalahanin ngayong pong linggo po na ito. That as we partake, Lord God, of the Lord's Supper, Lord God, we will remember that our sins has been forgiven, that you will remember our sins no more because of acted and fulfilled for us. Salamat po, Panginoon. Inupuri po namin kayo. Nawa, Panginoon, naging encouragement po ito, Panginoon, sa mga marami po sa amin ngayong gabi. Maaring kung may mga confusion, Panginoon, Lord, Banal na Espiritu, kayo po, Panginoon, na magturo sa amin. Magkus, Panginoon, magpalalim po ito lalo sa amin, Panginoon. Na tama nga po ang sabi po ng isang hymno, Lord, whatever befall us, be our vision, Lord God. Be our vision. Salamat, panatag po kami, Panginoon, sa inyo. Ito po ang aming pong samot dalangin. Handaan niyo po mga kababaihan po namin sa aming pong Women's Retreat bukas. At ihandaan niyo rin po, Panginoon, ang aming pong worship service this coming Sunday. Salamat po. Pinupuri po namin kayo, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay po. Salamat po mga kapatid. Pasensya na po kayo sa marami po mga sa marami po uh, mga konting mga poses po dahil